nurse si Ferlyn. Yes po, ma'am. Saan siya nagtatrabaho? Doon sa Taguig po. Paano po ninyo nalaman na yung katawan na nakita o yung biktima na nakita sa Barangay Bani sa Bayambang, Pangasinan ay ang kapatid ninyo? Sino po ang tumawag sa inyo? Yung boyfriend niya po sa Mindanao, dumaan lang po sa wall niya, tapos sinend niya po sa amin. Meron na po tayong suspect. Okay. Meron na, nakuha na po natin yung baril ng suspect. Inaantay lang po namin yung resulta ng ballistic examination. Okay. May mga ebidensya na po kami. Pag po lumabas po yung mga resulta po nung mga request po namin, ipapile na po namin yung kaso. Under surveillance na ninyo yung tao kasi baka makawala eh. Hindi ma'am, naka-hold na po siya. Administrative hold po ng chief niya. Huwag po kayong mag-alala. Ang assurance is that under administrative custody naman na yung tao. Yung pinaka-suspect. Ang ibig sabihin nun, tinututukan siya. Kapag na-release na po yung result po ng ballistic test, kayo po ay agad na sasamahan ng ating reporter patungo po dito sa Bayambang Pangasinan upang makapag-file na rin po at mabigyan na po natin ng hustisya si Ferlyn. Una sa lahat po, on behalf of Senator Raffy Tulfo at lahat po ng bumubuo ng Wate sa Radyo, Raffy Tulfo in Action, kami po ay nakikiramay dito po sa nangyari sa pagkawala po ni Ma'am Ferlyn. But una sa lahat, kumustahin ko muna kayo, ma'am, bilang mga kapatid. At of course si tita, kumusta, anong nararamdaman nyo so far, ma'am? Sobrang sakit talaga, ma'am. Dahil hindi namin nakalain na mangyari sa ganong part yung kapatid namin, ma'am. Sobrang bait po niyan, ma'am. Kahit maghingi ka ng tulong sa kanya, ma'am, nagbibigay agad yan, ma'am. Pero nung nabubuhay pa po siya, may naikikwento po ba siya na kaaway niya or kakilala niya tulad nitong suspect natin? Nababanggit ba niya ito before? Or nito nyo lang nalaman na may utang pala to at... Ang nabanggit niya sa akin, ma'am, mayroong nagkagusto sa kanya, pulis, pero wala siyang binanggit na pangalan. Tungkol naman dun sa utang, ma'am, sa mga pautang niya, wala siyang nabanggit kung may pulis po na nangungutang sa kanya. Pero may nangungutang sa kanya, mga kasama lang niya. Bago mangyari to, ma'am, paano niyo po nabalitaan? Sinong nagbalita sa inyo na wala na, binarel? Yung boyfriend niya sa Mindanao, ma'am, parang nag-ano daw kasi dun sa wall niya, parang dumaan sa wall niya. Kasi may nag-post nga doon na taga Pangasinan. So yun na nakita niya, tapos pinoward niya sa amin kung yun ba talaga siya ba. Eh, sa tingin ko, yun talaga eh. Yun. Confirm niyo. Na hindi naman kami kasi agad makapunta doon dahil ano po yun Bagyo. Kaya kinabukasan pa kami nakapunta noon na pinunta namin para namin makilala talaga. Pero kayo, ma'am, hindi talaga kayo napapadpad sa Pangasinan? Sa family niyo, wala po? Hindi kami nakarating ng lugar na yan. Nagulat kayo na doon niyo siya natagpuan? Kung paano siya nakarating doon, Diyos ko, wala kami kamag-anak. Layo-layo. Meron nga nakikita, merong isang footage sa CCTV na di umano nakita daw na sumakay or doon siya sa sasakyan nitong uniform personnel natin. Ano po ang ano niyo? Talagang gusto niyo sampahan talaga ng kaso ito, syempre? Sampahan talaga ng kaso, ma'am. Eh, tita, anong nararamdaman niyo or nung nalaman niyo Hindi na... nga ako umiyak eh. Ang salita ko sa kanya, tulungan niya kami na mabilis makuha yung hustisya para sa kanya. Maituro niya agad kung sino talagang pumatay sa kanya. Kasi hindi ko talaga nagawang umiyak doon. Daldal ako ng daldal doon. Yun talaga. Asan po ang parents ninyo, ma'am? Nasa Mindanao. So ano po ang sabi nila dito sa nangyari kay ate? Saan po ba kayo sa Mindanao, ma'am? Sambuanga del Sur. Sambuanga. Ano po ang sabi nila, ma'am, dito sa nangyari? Nako, yung mama niya, hanggang ngayon, maga pa yung mata. Walang tigil yung iyak. Pinapabantayan namin, ma'am, nung ano po kasi parang may narinig kami doon na gusto nga po magpakamatay kasi talagang hindi niya rin po matanggap yung ano. Pang ilan po ba si ma'am, bunso. Kayo, ma'am, pang ilan po kayo? Pangalawa. Si sir. Pangatlo po. And then siya yung bunso ninyo. So yung iba niyo pong mga kapatid, nasa Mindanao, ma'am, or nandito din sa... Sa Mindanao na. So kayong tatlo lang po yun nandito sa Manila? Kami lang. Sa Palaran. Kasi yung bag niya, ma'am, talagang may pera, may chiki pa yun. Paano nga pala yung
tatanong po namin, ma'am, yung cheque niya po. Nawala po pinicturean ba lahat? Nandun po sa bag niya. Lahat ng pera, maraming pera, di ba 15, kasasahod lang niya, tapos nangyari sa kanya 20. Lahat ng pera na kasi hindi kasi ATM yung sahod niya, cash to cash. Oo. Kaso yung 37,000 yung nasa cheque, yung pinicturean sa atin niya, ngayon daw ang in-cash nun eh. Cash to cash daw yung makukuha, ma'am. Kahit sino yata pwede Nasaan po yung cheque? Nandun din sa bag na yun, ma'am. Pero pinicturean niya nasa cellphone ng atin niya. Nasaan yung cheque ngayon? Wala na. Wala na. Nandun, kasama dun sa bag na yung nawala. Pera, maraming pera yun, ma'am. Kasi Ayun, bagong sahod. isa pa yan, no? Maaring pati yung cellphone niya. pagnanakaw or yun nga, love triangle. Pero sige, mas maganda po no, makuha natin mismo yan sa kay Colonel Bagsik para po mailahad niyang mabuti sa atin. Anyway, naantay natin yung autopsy. Na-i-forward na po ba sa inyo, ma'am? Hindi pa. Okay, so Linggo na kahapon na. sige, if ever ma'am, sabay-sabay natin na lang na kunin yung update para masamahan namin kayo. Babiyahe tayo sa Pangasinan para po matutukan natin yung kaso. Pero wala kayong pamilya sa Pangasinan po, no? Wala po. So talagang Ngayon lang namin narating yung lugar na yun, ma'am. Hindi. So ilang oras yung binahin niyo, ma'am, nung pumunta? Bali, kayo? 4 mahigit, Apat no? na oras. Sige ma'am, gano'n na lang pong gagawin natin. At for now, kayo sir, anong gusto niyong iwang mensahe sa suspect? Kung mapanood man niya ito, may gusto po kayong sabihin, sir. Talagang hindi ko matanggap mo. Lahat ng pamangkin kasi nun, tinutulungan. Kahit hindi ka maghihingi, kusang nagbibigay. Sana sa ginawa niya, Ang taas ng pangarap pa. kung ano man yung ginawa niya sa kapatid ko, sana mangyari din sa kanya yun. Bayaran niya ng panghabang buhay. Kayo tita, may gusto kayong sabihin sa suspect po? Ay nako, kung makita ko siya, duruin ko siya. Gusto kong kuhanin lahat ng perang ninakaw niya sa pamangkin ko. Animal siya. Ilang beses nangungutang, tapos ganun yung ginagawa niya. Kung wala siyang pambayad, dapat kung kinuha lang yung pera, di na pinatay yung, kinuha yung buhay ng pamangkin ko eh. Piste siya eh. Yan lang ang dapat. Kung wala kang kung gusto mo pera lang, kinuha mo lang dapat yung pera. Wag mo dapat kinuha yung buhay ng pamangkin ko. Pinatay mo pang animal ka. Wala kang awa. Yan ang ko sa kanya. Dapat siya, pag dudusahan niya yung ginawa niya sa pamangkin ko, buhay ang kinuha niya, dapat buhay rin niyang mawala. Pagbabayaran niya ang lahat. Sa inyo, bilang pinakamatanda sa inyong magkakapatid na nandito, anong mensahe mo na lang ma'am sa kapatid niyo? Sa kapatid ko, kung nakikita niya kami ngayon, sana mapanaginipan na lang kung sino yung gumawa sa kanya, ipakita niya sa amin na para Tulungan niya tayo, matulungan ha? niya tayo na matapos agad para makita yung hustisya talaga. So, ayun nga ma'am, ang gagawin po natin, pupunta tayo sabay-sabay sa Pangasinan para maisampa natin yung kaso. Total, meron naman na tayong person of interest, kumbaga. But for now po, bilang karagdagan tulong po ni Senator Raffy Tulfo, tanggapin niyo po ito ma'am, 10,000 pesos. Thank you, ma'am. Kay Senator Raffy Tulfo, maraming salamat sa konting tulong po. Malaking tulong na rin po ito. Maraming salamat po kay Sir Raffy Tulfo. At again ma'am, hindi pa dyan nagtatapos no, dahil patuloy natin na i-monitor ito para hanggang makamit po natin yung hustisya. At again po, in behalf of Senator Raffy Tulfo, kami po ay nakikiramay. At hopefully, makamit natin yung hustisya at makulong itong nagsala. So sir, magandang hapon po. Unahin natin sir dun sa autopsy result and dun sa cross-matching natin ng bala sir kung ano po ang naging resulta. Ma'am, bali yung autopsy result natin, ma'am, it only establish yung yung cause of death niya, ma'am, and aside from that kung gaano ka-severe yung damage. So it was finalized na yung cause of death natin is due to yung gunshot wound caused by a 9mm pistol, ma'am, na nagtumag from sa left chest ng babae, ng victim natin. Lumabas po siya dito sa likod, dun sa kanyang fifth rib, lumabas. Bali dun sa ballistic cross-matching natin, ito yung isang pinakamabigat na evidence na nakuha po natin
Kasi bigyan ko lang kayo ng background kasi from the beginning kasi we all thought na yung incident was just a plain stabbing incident, but eventually during our course of investigation and during the acquisition of the pieces of evidence na nakuha natin sa crime scene, we're able to get a piece, yung one fire cartridge case. Sa local term natin is basyo ng 9mm. So nakuha natin yon legally. Meron tayong mga witness, meron tayong barangay official na nag-witness during sa crime scene. At nung makuha natin yon, we try to look for yung mismong sample, yung source kung saan nanggaling yung basyo. So nagkaroon tayo ng person of interest, yun yung tinatawag nating POI. I would say na dito, kasi ipafile na natin yung kaso, isa po siyang police, assigned po ng Regional Mobile Force Battalion, which is RMFB, NCRPO, sa Taguig, which is adjacent dun sa residence ng ating biktima na si Perlin. We were able to get his firearm. It is a property of the government. That's why nakuha po natin. It was subjected to ballistic cross-matching examination. Gaya po nung nauna naming interview, hindi po namin pwedeng pangunahan. So awa ng Diyos po, lumabas yung resulta. It is not yielded yung result po natin as positive. So it confirms na yung basyo na nakuha natin sa crime scene ay nanggaling dun sa baril ng POI natin na issued doon sa police. So yun po yung service firearm niya na tinatawag natin. So walang ibang pwedeng humawak doon, walang ibang pwedeng gumalaw noon, walang pwedeng ibang gumamit ng baril na yun kundi yung POI natin na police. Hindi ko na papangalanan kasi yung presumption of innocence na tinatawag natin sa batas. So yun pa lang po, mabibigat na ebidensya na po yun. Meron po tayong mga nakuhang mga CCTV footages, meron po tayong mga nakuhang mga sworn statements na nagsasabi ng connection and should I say relationship between the victim and the suspect. We were able to get videos from Taguig, how yung suspect ay yung POI natin dinala niya yung biktima magmula po sa Taguig sa harap po ng Camp Bagong Diwa papuntang Bayambang, Pangasinan, at dito po niya pinatay yung ating biktima. So we're filing a case of murder po this afternoon, ngayong araw, sa Office of the Provincial Prosecutor. Pero based on our facts and pieces of evidence na nakuha namin, we are very much convinced. We have a very tight case. We have a strong case against dito po sa person of interest natin. Isa pong pulis na assign ng Manila, Taguig NCRPO po, Regional Mobile Force Battalion. He is from Pangasinan and residing dito po sa Pangasinan. Dito po niya nagawa yung krimen na yon. So, very detailed po yan. Maganda po yung takbo ng evidence natin, mga nakuha po natin. Until now, sir, hindi pa alam na ba natin yung pinakang motive or we're still looking for the answer regarding sa motibo niya? With regard sa motive, ma'am, we are looking into two considerations po sa motive. It's either yung relationship po nila. Sorry, ma'am, alam namin na may boyfriend itong biktima sa Zamboanga. Pero based po dun sa statement po nung I'm just stating kung ano po yung nakuha namin. Based po dun sa statement po nitong mga witness natin sa Manila, may relasyon itong suspect, which is the POI, yung police, and the victim. Ito pong biktima, ito pong suspect ay may asawa. Maybe the reason why they came here in Bayambang, in Pangasinan, yet we don't know, parang may a-attendin yatang okasyon. And bakit niya napatay? May info kami na based dun sa mga witness natin dun sa crime scene, they heard yung nag-aaway, nagsisigawan sila during that time at about 9:30 to 10 ng July 20. So baka merong hindi magandang pinag-awayan yung suspect at saka itong biktima that led to the death ng babae. And another is based din dun sa info namin at mga statement na nakuha namin doon. Yun nga po, aside from being a nurse netong biktima,
nagpapautang siya. She always carry at least 50,000 pesos sa bag niya daw. At pag may hihiram, nagpapahiram siya, nililista niya. Yun yung nawawala, yung bag niya. And yung Gamit, sir, no? wala po, wala talaga. Yung damit niya lang ang meron, tsaka yung tsinelas niya. Based din dun sa statement ng mga nurses na kasama niya, may utang yung pulis sa biktima. Kami po sa PNP, parehas ang trabaho namin. Trabaho lang, walang personalan. Magandang umaga po, Colonel. So, unahin natin, Colonel, lumapit po ang family sa program ni Senator patungkol nga po dito sa pagkamatay ng kanilang nurse na kapatid na natagpuan po dito sa Bayambang, Pangasinan. At nabanggit po ng mga investigador natin from Bayambang PNP that the suspect is isa rin na pulis at yun nga po, dito po sa inyo daw siya naka-assign, sir. So, ano po ang status niya ngayon, sir? Kumusta? Nasaan siya ngayon? At na-disarmahan na po ba ito? Unang-una, ma'am, nakikiramay po ako sa pagkamatay ni Ferdinand Rada, no? At sa kasamaang palad, isang PNP personnel ang involved dito at dito nga nakatalaga sa aking unit. Actually, on the 27th ng July, nung pumunta dito ang mga investigators on case, handling the case of Ferdinand Rada, agad naming inaksyonan, pinatawag ko kagad ang person of interest, yung si Patrolman Julian Dwayne Quintano. At in-undergo ko siya ng interrogation at doon ko nalaman na siya nga talaga ang gumawa. Although the evidence hindi pa nagtuturo sa kanya that time, as well as the testimonies of the witnesses kasi wala pa namang witnesses at wala nakakita. Pero yung circumstances ay nagtuturo sa kanya. Kaya noon pa lang ay hindi ko na siya pinakawalan. Inander ko na siya for restrictive custody. Plus, yung baril niya, siyempre covered yon ng affidavit of consent niya. Yung baril niya ay tinurn over namin kaagad sa Bayambang Municipal Police Station for ballistics examination. And the following day or 2 days, naka-receive kami ng report na nag-match nga yung examination conducted doon sa firearms niya. At since then, hindi na namin siya pinakawalan. So, ibig sabihin, ma'am, tama po, Colonel, nandito po siya ngayon sa kustodiya ninyo, sir? Yes, ma'am. Okay. Nandito po na sa ating custodial facility. Okay. So, ngayon po, Colonel, matanong na lang din natin, during nung pinatawag niyo dito, kumusta po siya, sir? Inamin ba niya sa inyo? May pag-amin? Or wala pa siyang dinidisclose so far? Although hindi niya inaamin, no? Siguro nahihiya siya. Pero sabi ko nga, yung circumstances, dahil nung nakausap ko siya ng gabing yun, nung sinabi ko sa kanya na aksidente lang naman pagpatay mo sa kanya, alam mo, tumungo siya at doon umiiyak, parang kulang na lang aminin na siya nga ang gumawa. No? So right now, nag-request na rin kami sa R1 ng restrictive custody sa level ng aming regional director at ang aming regional director ay hindi niya naman din kinukonsinti ang ganitong gawain or pangyayari na kinasasangkutan ng ating mga police personnel. Bagkus siya mismo ang nag-utos sa akin na huwag nang pakawalan, no? Kailangan panagutin siya sa kanyang kasalanang ginawa. So, naka-restrictive custody siya ngayon. Then, iniipon na rin namin yung mga evidence for filing of administrative case laban dito sa aming pulis. Ayun, okay. So, ibig sabihin po nung administrative, ma'am, ito po yung sa maaari siyang matanggal sa serbisyo. Kung ito man po ay talaga mapatunayan. At syempre, sir, sa mga ganitong cases natin, sa kaalaman na rin ng family and to all the netizens watching, yung mga ganito na murder case or sinadya man o hindi sinadya,
ano usually, sir, ang sanction ng PNP natin with this kind? Sinisigurado namin, ina-assure namin yung family ng biktima na matatanggal siya sa serbisyo. Ito ay hindi lamang suspension, kundi dismissal from the service ito. Okay, sir. Salamat po, sir. Yes, ma'am. Asahan niyo po, ma'am, sa ngalan po ng ating mahal na Chief Philippine National Police at ng aming Regional Director dito sa National Capital Region Police Office, lahat ng tulong, sabi ko nga, nung ipinarating sa aming kaalaman na mayroon ng pulis na nasangkot, hindi na namin inupuan o pinabayaan. Bagkus kami, lahat ng kailangan ng Bayambang Municipal Police Station, sabi ko nga, i-provide as our intelligence personnel, the investigation, and the admin personnel, and yung CEO niya, yung company commander niya, to assist yung Bayambang Municipal Police Station kung anong yung kailangan nila. At simula noon, lagi din kami nagko-coordinate at inaalam namin. So, kaya nga napabilis yung pagsasampa ng kaso laban dito. Again, Colonel, no, thank you for the update and sa agarang pong aksyon na pag-hold po dito kay Patrolman Quintano. At least hindi na tayo mahihirapan kung halimbawa man lumabas ang warrant of arrest nito. So, in behalf of course, sir, dito po sa inyo, as the commander, ano po ang message ninyo, sir, of course, sa ating mga kapulisan na hindi matulad sa mga ganito? Ang kapulisan, sana maging tapat sa tungkulin, hindi dapat masangkot sa anumang krimen tulad ng pagpatay o anuman na nakakadungis, nakakatarnis sa organisasyon, lalo na sa Philippine National Police as a whole. Bagkus maglingkod ng tapat, paglingkuran ang kapwa, wag na sana din masangkot, makontento na lang kung ano meron sila. Tama. Tulad nung ibang pulis, nandiyan na yung pamilya nila, maging masaya na sana sila sa pamilya nila. Huwag na nilang paasahin ang mga babae, lalo na yung tulad ng biktima na ito, na nagresulta pa sa maagang pagpanaw. Muli, nakikiramay kami sa pamilya ng biktima at asahan nyo ang aming tulong dito sa klaseng ito para sa agarang paglutas at in fact, nalutas na nga. We are just awaiting for the issuance of the warrant of arrest or the turnover ng ating suspect sa Bayambang Municipal Police Station. Hayop ka! Ano pinatay? Anong kasalanan ng kapatid ko? Anong kasalanan ng kapatid ko? Bakit mo pinatay? Alam mo bang hirap ko? Ako nagastos doon! Akala mo? Probinsyana kami, wala kami hindi namin kaya mag-aabot. Dapat hindi mo pinatay eh. Kung may relasyon kayo, alam mo yon. Protector ka ng mamayan eh. Bakit mo siya pinatay? Dapat hindi ganon. Dapat hindi ganon. Dapat hindi mo pinatay eh. Kapal na mukha mo, hayop ka! Sir Rafi, salamat po dahil natulungan niyo po kami. Nakapunta po kami ng Camp Bagong Diwa. And dahil po sa inyo, nahuli na po yung suspect. Salamat po sa lahat at sana marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po, Sir Rafi, at mabuhay po kayo. Salamat sa iyo, Idol Rafi.